Hello mga kabayan, i-share ko lang sa inyo kung bakit ako alipin ng pera at kung anong trabaho ko dito sa Saudi Arabia. Kung isa kang OFW, alam mo na kung bakit napakalaga ng pera. Good morning mga kabayan, isang mapagpala at napakagandang umaga po sa inyong lahat. Ito nga po pala ang aking tinitirahan. Napakalawak, ang sarap taniman, lalo na ngayong panahon pa change weather na. Kaya naman nag-iisip ako kung anong magandang itanim. At yan nga pala yung isa kong kaibigan, pakaway-kaway lang siya. At ito nga po pala, papasok na ako sa aking trabaho. Meron nga palang pa-print service ang kumpanyang pinapasukan namin. Kaya naman yung ibang tropa nasa labas na. Ayan, nakaabang na si TJ para sa pag-alis daw ng service. Hindi daw siya maiwanan, takot siyang maglakad papuntang trabaho. Kami palang mga OFW, may kanya-kanyang kwento ang buhay namin. Merong masaya, merong malungkot, merong nagpapanggap lang na masaya, at merong nagpapanggap din na malungkot. Syempre, kanya-kanyang feelings eh. Pero ang pinakahigit sa lahat, yung nagpapanggap ng maraming pera. Pero hindi nila alam yung kinakain araw-araw, indomie, itlog, saka sardinas. Syempre, kung saan makakapatipid para lang malaki ang may padala sa pamilya sa Pilipinas. Ikaw ba, kabayan, kamusta? Anong kwento mo sa buhay bilang OFW? Kung wala kang mapagkwentuhan at wala kang mapagsabihan ng problema mo, pwede mong i-share dito, i-comment mo sa baba. Ang haba na tuloy ng naikwento ko sa inyo. Ayan, balik tayo sa aking trabaho. Dito nga po pala ako nagtatrabaho. Ang pasok po pala namin dito 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. May break time kami ng 1 oras, kaya 8 hours lamang ang aming duty. Syempre, bago mag-start, kailangan malinis yung workshop. So araw-araw, yan po pala ang ginagawa namin, ang pagmamap. Pero syempre, hindi ko sasabihin sa inyo, secret nga na ang trabaho ko talaga dito, tagamap lang ng sahig. Tagapunas lang ng mamahaling sasakyan tulad ng mga Ferrari, Lamborghini at marami pang iba. Pero hindi ko kinakaya at itatanggi sa inyo. Syempre, yan lang alam kong trabaho. Basta't alam kong marangal at hindi ako nakakasakit ng ibang tao. At ang mahalaga sa lahat, syempre, masaya ka sa ginagawa mo at sa trabaho mo. At syempre, may time ka para kausapin ang pamilya mo. May time na pasayain sila, may time na kausapin sila, at may time na awayin sila. Hehe, joke lang. Peace tayo ha. Yan pala yung mga sasakyan na sinasabi ko sa inyo. O diba, nasa workshop na, pero nakabalot pa, balot na balot. Ganyan kahalaga at kaalaga ang mga sasakyan dito. Sila pala ang matatagal na at naabutan ko dito sa workshop na to. Sila ang mga tinatawag na mga master. Yan si Master JR at yung isa si Master Alex naman. At yung iba na ibang lahi, mga baguhan lang yan dito. Tulad ko, 3 months pa lang kasi din ako nung tatrabaho dito. At syempre, ako naman ang babanat. Magpapahuli ba naman ako dito? Syempre, side meron muna ang babanatan ko. Sa mga hindi po pala nakakaalam ng trabaho na yan, yan po ang tinatawag na PPF. Sa madaling salita, yung binabalutan ba yung pintura, yung binabalutan ba yung buong sasakyan para hindi magasgasan, parang yung mahal mo sa buhay, laging iparamdam na mahal mo siya para hindi ka masaktan at hindi ka iwanan. Paano? Hanggang dito na muna ang aking kwento. Sana subaybayan nyo pang iba kong mga kwentong susunod na kwento at puro kwento. Sana nasiyahan kayo sa aking kwento. Kahit ganito lang to, pero nasaya to kasi kwento to. Pero sana napasaya ko rin kayo. Maraming salamat!